Namimili ng bulaklak sa Dangwa, pero kumusta na kaya ang mga presyo? Makibalita tayo live kay Mobile Journal Francis Orso. Francis. Cheryl, halos wala nga raw paggalaw ang presyo ng mga bulaklak dito sa may Dangwa Flower Market sa Maynila ngayon ng bisperas ng Undas. At sa ating pag-ikot kanina ay pinakamabenta raw dito ayon sa mga mamimili at dito na rin sa mga flower vendors ang bulaklak na radus na karaniwang binibili ng patingi-tingi o di kaya isinasama sa flower arrangement. Nagkakahalaga yan ng 100 to 200 pesos. Kung titingnan natin dito at ipapakita ko sa inyo, ganito yung itsura ng bulaklak na radus. At yan yung ilan sa mga pinakamabenta ngayon dito sa may Dangwa Flower Market. At bukod dyan, Cheryl, bukod dyan, Cheryl, mauso rin dito yung carnation na nasa 200 to 400 pesos per bundle. Depende rin yan sa quality at kung ano yung kulay na bibilhin mo. Nandiyan din yung orchids flower arrangement. Depende sa design, nasa 250 to 900 pesos. Ang sa mga afford naman, yung mas mahal na bulaklak, o di kaya mas magagandang disenyo, yung tinatawag nilang corona standing or regular standing arrangement, nasa 2,000 to 4,000 pesos yan. Ang roses naman, depende sa kulay, nagkakahalaga yan ng 450 to 500 pesos per bundle o 2 dosena. Nandyan din, Cheryl, yung iba pang mga bulaklak, katulad ng Malaysian Moms na nasa 300 pesos per bundle, ang sunflower, 250 kada 10 piraso, ang chrysanthemum na nasa 320 pesos per dozen, tulip na nasa 100 to 120 pesos per piece, ang herbera na 250 pesos kada bundle, Callia lily na nasa 50 pesos per dozen, at yung gypsophilia na nasa 150 pesos per dozen. Sa ngayon, Cheryl, sa pakikipag-usap nga natin dito sa mga market vendors, sa mga nagtitinda ng mga bulaklak, ay aminado sila nitong mga nagdaang bagyo ay apektado yung presyohan ng mga bulaklak. Lalo't na yung mga bulaklak na kanilang inaangkat ay nanggagaling pa sa Benguet at dito sa may areas ng Calabarzon. Matatandaan natin nung nagdaang Christine ay isa sa mga naapektuhan itong probinsya ng Batangas, Laguna at Cavite dahil nga dito sa bagyong Christine. Kaya iniisip nila kung sasapat ba yung supply ng kanilang mga bulaklak, lalo na yung mga inaangkat na radis at carnations dahil ito yung pinakamabenta dito sa may Dangwa. Pero siguro naman sa ngayon na sapat pa ang supply at kung sakaling ang kulangin sila, hanggang bukas ay inaasahan natin yung bahagyang pagtaas ng presyo ng mga bulaklak. Pero may mga ilang flower shops din tayo nakausap dito, Cheryl, na kung talagang kulangin sila at tumaas yung demand ay posible yung doble or 100% na increase ng kanilang presyo ng mga bulaklak. Pero bukod dito sa Dangwa, Cheryl, kung titingnan natin yung kahabaan ng Dimasalang Street, dahil ito yung kalsada kung saan patungong Manila North Cemetery, mapapansin natin na mabagal na yung daloy ng trapiko. Ang siste kasi dito, Cheryl, may mga ibang mga mamimili na may dalang sasakyan at dito na lang nila ipinapark sa mga gilid ng kalsada yung kanilang sasakyan, kaya nakakaapekto yan sa daloy ng trapiko. At mapapansin din natin dito yung mga patawid-tawid na mga mamimili, kaya yung mga ibang sasakyan bumabagal din yung kanilang pagdaan dito sa may Dimasalang Street. Cheryl, yan muna yung latest dito sa may Dangwa at asahan natin hanggang bukas nga yung patuloy na pagdagsa ng mga mamimili dito para bumili ng kanilang bulaklak sa mga mahal nilang yumao. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orso.